Mga Dabarkads, hindi lang pala si Tito Sen at si Christy Fermin ang inaaway nitong si Anjo Iliana. Ngayon, pati si Boss MVP, si Manny Pangilinan, ay inaaway na din nitong si Tikboy. Okay? At binalaan pa niya itong si Boss MVP na kung hindi siya makapag-guess dito kay Christy Fermin para linisin yung kanyang pangalan at sagutin yung mga batiko sa kanya nitong si Christy, ay sasabihan daw niya yung kanyang more than 5 million na followers na wag manood ng TV5. Hindi kayo naniniwalang sinabi niya yon? Panoorin nyo to. Bagay, pareho kayo mga taga Channel 5. Yung viewers ko ngayon nasa 5 million. Ng aking followers na hindi naka-officially nananawagan ako sa istasyon ng Channel 5. Si Manny Pangilinan ba yan? Oo. Si MVP. Mr. Pangilinan, may problema kayo sa mga tao nyo dyan. Itong si Christy Fermin, sinisiraan ako. Hindi man lang ako inimbita. Gusto kong pumunta dyan para depensahan yung sarili ko. Ayaw. Mali naman yon, Mr. MVP. Ano yan? Pwede kayong manira? Pwede kayong manira ng tao? Tapos, hindi pwedeng depensahan ng tao? Mali po yan. Kaya yan po, yung tao nyo, si Christy Fermin, sinisiraan ako. Sabi ko, punta ako dyan, mag-e-explain ako. Ayaw naman akong papuntahin. Sabi ko, magbabox reveal lang naman ako Mr. Pangilinan, nananawagan ako sa inyo. Konti lang naman ang followers ko. Nasa, ilan ba kanina? Nasa 6 million na yata sabihin nyo lang kung gusto nyo magdeklara ng gera, sasabihin ko dito sa mga followers ko, wag na manood dyan sa Channel 5. Kasi unfair kayo unfair kayo di ba? Sabi ko sa inyo actually, hindi ko alam kung paano na-compute nitong si Sir Anjo na umabot ng 5 million o 5 to 6 million yung kanyang viewers o supporters sa social media. At kasi kahit sabihin mo ng marami yung kanyang views sa TikTok, di ba? Hindi naman lahat yan fans mo, hindi naman lahat yan supporter mo. Yung iba dyan, pinapanood kasi baka natutuwa lang sa'yo, pero not necessarily na they agree doon sa iyong mga sinasabi. Yung iba naman siguro, yung mga basher mo, pinapanood din, hinihintay ka na magkamali, hinihintay ka na may masabi na magagamit nila, katulad siguro na itong ginagawa ko, di ba? Naghihintay ng may masabi si Anjo para makapag-react, para magatasan muli at magawa ng isa pang reaction video katulad nito. Hindi ko alam kung paano niya nakukuha yung ganong kadaming siguro nag-exaggerate lang itong si Anjo, kasama naman talaga yan pagdating sa political vlogging. Minsan sinasama yung over exaggeration para makakuha ng atensyon at mas makuha yung inis nung ibang mga tao. Diyan successful itong si Anjo kuhang-kuha niya yung inis lalo na ng mga Dabarkads, di ba? Kasi talagang nagbago na yung ugali. Yun ang nare-realize ko habang nakikita ko yung kanyang mga TikTok. Masyado na siyang kinain ng politika, masyado siyang kinain ng kanyang ambisyon, di ba? Ewan ko kung kasi nagtrabaho siya ng ilang buwan o taon dito kay Senator Jinggoy. Yan ba yung natututunan niya kay Senator Jinggoy na klase ng pagbablog? Di ba? Ganyan na lang siya makapagsalita at makapag-threaten, di ba? At makapagyabang na may 5 million na supporters daw. Pati si Boss MVP na nananahimik, di ba? Nadadamay dito. Siyempre, every start of the program nakalagay naman doon na the views ng mga talents like si Christy Fermin ay sarili niya, di ba? At syempre show niya yan, siya yung may karapatan kung anong gusto niyang ilagay dyan. At kung ayaw niyang isama si Anjo doon sa kanyang show, choice yun ni Christy. Naalala ko lang, teka lang, ganyan na lang makapagbanta itong si Anjo kay Boss Manny Pangilinan. Hindi ba merong show din si Anjo sa TV5? Or ano ba ang niya doon? Guest co-host lang ba siya?
or kasi nakikita ko siya eh, may kasama siya eh. Parang nag-i-interview sila ng mga artista, ng mga iba't ibang mga guests every week. Ewan ko lang kung nag-i-air pa yun sa TV5. So ibig sabihin, kung yung show na yan, kung meron pa yan o wala niyan, di ba? Very recent lang, naging boss din niya itong si MVP. Diba? Kasi yung may-ari ng istasyon eh. Tsaka yung mga shows naman na nagpo-produce, kumpanya ni MVP. O ganun na lang siya makapagsalita dito kay Boss MVP na pinagbabantaan pa na tipong kaya niyang pabagsakin yung buong istasyon. Well, sa totoo lang, ilang dekada nang walang kinikita yung TV5 at talagang nag-aabono lang itong si Boss MVP sa kabaitan niya, 'di ba? Para yung mga nagtatrabaho diyan patuloy na merong trabaho kahit na nalulugi. At ngayon na lang naman kumikita kasi nung nagkaroon ng Itbulaga, nagkaroon ng Tanggol, 'di ba? Kaya gumaganda na yung kita ng TV5 pati yung kanilang mga news. O ngayon si Mr. M bagong lipat din sa TV5. Hindi si Anjo Iliana yung klase ng tao na kayang pabagsakin itong TV5. At bakit nga babantaan na ganun, di ba? Ilan nagtatrabaho diyan sa TV5, mga kasamahan niya sa industriya, tapos pinagbantaan niya, pababagsakin niya. Diba? So medyo wala sa lugar na talaga humirit itong si Anjo. Hindi ko alam talaga, ang laki na talaga ng binago ng ugali. Kaya nakakalungkot lang na umabot sa ganito, di ba? Siya yung nagsisimula, siya yung humihirit kila Tito Sen at nagsasabi ng kung ano-ano. O nakita siya nila Christy Permin at kaming mga vloggers, o ngayon naman umaaray siya at nagrereklamo siya na siya yung binabanatan, siya tong gumagawa ng ingay at nagpapapansin sa social media. So anyway, tingnan natin po kung saan papunta ito, pero alam ko hindi pa rin titigil itong si Anjo at siguro na-enjoy niya yung attention na nakukuha niya, pero asahan din niya na hanggat tumatabo ng views, gagatasan at gagatasan yung kanyang issue ng maraming mga vloggers. So see you po sa next video, stay safe parate, bye bye.